Yes po. Let's go to the word backsliding. Sa ibang term, falling away. Okay? Maybe there are some of us, maybe kahit sino naman sa atin, may mga point na tila baga na itatanong natin sa ating sarili if we are truly saved or not. But alam naman natin sa mismong salita ng ating Panginoon sa John chapter 10, if I'm not mistaken, John chapter 10 verses 28 to 29, si Kristo mismo nagsabi, sabi niya kasi, I give them eternal life and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Malinaw po na both the Father and the Son, since a saved person is secure in Christ, God will not kick his children out of his family. That's not how we will use the said word. Kasi tingnan nyo, mga kapatid, tandaan, marami, mag-aminan po tayo, marami nagsasabi, they love the Lord, they worship the Lord, nagsasagawa ng mga ganito, mga ganyang mga gawain. But here's the question na lagi kong pinipinpoint, especially sa mga preaching ko before. We already know that God exists. We already know that Jesus had risen from the dead. Eh, ang tanong, are we truly following Him? Sa bagay, totoo naman na wala talagang pirming makapagsabi. Bagamat meron tayong tinatawag na mga signs na masasabi natin na baka nalalaglag na siya sa kanyang faith. 'Di ba? Tama naman yon. Ngayon, ano itong backslide test drive? Ito, share ko lang sa inyo ito mga kapatid, no? Kung mababasa natin Hebrews chapter 6, 4 to 6, let's go for this one, no? Para malaman natin kung anong pinpoint ang sinasabi dito ng scripture. Nang tandaan natin to ha. Sabi ni Apostle ng author of Hebrews, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Ano po ba ang point ng passage na yan? Listen, we are talking about the issue on apostasy. When it comes on what we call backsliding, it's either temporal condition na kung saan tila baga ng labig sa faith at kailangan ng i-disciple, turuan, o baka naman yung taong yan, maybe he was claiming to be Christian although in reality it's not. Kapatid, kung matatandaan nyo po yung talinghaga tungkol sa isang maghasik na nagtanim ng iba't ibang mga binhi sa lugar na may mga ibon, sa lugar na mabuhangin, sa lugar na puro tinik at sa matabang lupa, we will go on to recognize it. You know what, my mga kapatid? As we go on to reflect this for a moment, no? Kung mababasa natin 'yan, a person appears outwardly to be a Christian, at least for a while, but he has not committed himself to God. Alam nyo kasi guys, mga kapatid, maraming nagsasabi, naging Kristiyano ako kasi nag-pray ako, na ganito, ganyan. You know what? Such a person might be attending church, reading his Bible, listening to Christian music, and hanging out with Christian friends. He likes the awesome, wholesome atmosphere and good company that being around Christians affords. Pero paano kung yung puso niya ay hindi pala nabago? Paano yung Holy Spirit pala ang hindi nangunguna sa kanya para baguhin yung kanyang buhay? Paano kung hindi pala siya na born again talaga? Kumbaga, yung sinasabi niya born again siya, yun pala, kwan lang, satsat lang, ganyan. Kapatid, listen, ang isang tunay na mananampalataya, bagamat nadadapa, bagamat may mga pagkakataon na nagkakamali, he will go on to recognize na mali yan. Sisikapin niya talaga na maiwas ng mali. Kanina yung passage niya, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang laging ginagawa ng isang Kristiyano, so to speak. Pero, listen, mahirap man itong i-preach to, lalo na sa mga churches ngayon.
Na puro gusto ng Diyos na pagpalain ka, gusto ng Diyos na pagalingin ka. Although totoo naman 'yan. Pero bakit kaya ang bawat churches, hindi naman lahat 'no, pero bakit ang iba pang mga churches sa kasalukuyan hindi ine-emphasize ang pagiging risky ng kasalanan, na merong judgment, na dapat ang isang Kristiyano na kapagka nadapa, babangon, kapagka nagkasala, aminin sa Diyos, magsisi. Bakit gano'n? Kapag i-re-rebuke sasabihin, "Huwag mo kong husgahan." Ano 'yun? Kapatid, nabubuhay tayo sa mundong ito na hindi na po ine-emphasize yung holiness. Okay, mag-aminan tayo. Meron po tayong mga naging pagkakamali sa ating buhay. That's why we always need the Savior. Pero sana, kapatid, kung meron man tayong mga kasamahan na tila baga nalalaglag o naging nanlalamig yung kanyang pagmamahal sa Lord, sikapin na ipaalala sa kanila na at the end of the day, si Lord pa rin dapat ang maging number one. Delikado ang malaglag. Delikado ang mahulog sa presensya ng Lord. Delikado. Salvation comes by means of genuine confession of Jesus as Lord to a heart that believes in the death and resurrection of Jesus. If a person who has been truly saved later backslides, that is, he slips back into spiritually damaging attitudes and behaviors, the slide will be temporary. The chastening of the Lord will bring him back. The good shepherd will seek out the wandering lamb. Listen, kung meron ilan sa atin malamang na backslide, tapos maya-maya naramdaman natin yung disiplina ng Lord, baka ito yung maging paraan para ikaw yung manumbalik sa Kanya. Kung ang taong yan, if a person who was never saved but only putting on a good front backslides, that is, he drops the charade and shows his true colors, his last condition will be worse than the first. Sabi nga na mayroong nagpahayag ng isang passage kanina, kilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kapatid, let's ask ourselves tonight, are we truly following the Lord? Is He the number one of our lives? I don't know about everyone here. Pero siya pa rin bang number one kahit meron kang tanggap na degree sa school? O kaya balang araw pagka nagka-love life ka, si Lord pa rin ang sentro? O pagka nagkapamilya ka, si Lord pa rin ang sentro? O kapag ano man ang ginagawa mo, siya pa rin ang sentro? O baka naman nakikinabang ka lang sa sinasabing mga positive things ng pagka-Kristiyano? Tapos maya-maya pagka-pagsubok wala na. This is actually it is a little bit warning but also an encouragement to every one of us. Sana naman kapatid, hindi tayo malaglag sa presence ng Lord. Oh, there are times na malamang may doubt tayo or what, but we can address that by what? Muling manahan sa presensya ng Panginoon. Na nawa, kausapin natin siya. Aminin natin na nagdududa tayo at hayaan natin ang Diyos ang mag-reveal sa kanya kung sino siya. Kung meron tayong mga kapatid sa Panginoon na ganon, na nagdududa, imbis sabihin, may sa demonyo yan, what? No! Di ba nga sabi sa Jude chapter 1, be merciful for those who doubted. Kapatid, this is not a joke. Ngayon, ang daming nagsasabing mga Kristiyano raw, pero nalaglag sa pananampalataya. Bagamat to na God will not force every one of us to go to heaven against our own will, pero kakilakilabot ang kahatulan ng Panginoon. What if God really exists? What if Jesus really rose from the dead? Masakit yun sa part na yun.
Kaya kapatid, kung may kung sa point na 'yan parang pakiramdam mo nanlalamig ka, bumalik ka sa Lord, bumalik ka sa Kanya, alalahanin mo yung first love mo sa Kanya. Ang daming mga nangyayari ngayon. Ang mundong ito hindi nagpabuti ng pabuti, pasama na nga ng pasama. Eh, sa totoo nga lang, mabuti man o masama yung ginagawa mo, may masasabi ang mga tao sa'yo. But listen, hindi baga mas nakakabuti na meron kang ginagawang kabutihan. Hindi dahil para maligtas ka, kundi dahil nagpapatunay yon na ikaw nga ay ligtas na. Marami mga pagsubok na dadan, kapatid. Pero kung na kay Kristo ka, kung genuine ang faith mo sa Kanya, hindi ka malalaglag. Ano man ang sitwasyon na iyong ikinakaharap sa buhay. Kaya, kapatid, advice lang po para sa ating lahat, wag na wag sana tayong malaglag sa presensya ng Diyos. Now is the time for every one of us to pray for the revival. Kung sino mang na-backslide, kung naging cold yung kanyang love sa Lord, ipag-pray na siya bumalik. Hindi na po ito panahon para mag-concentrated lang dyan. Now is the time for us to be serious in the calling the Lord has called on us. Sa Diyos ang papuri, maraming salamat, and Jesus is Lord. Good day.